Ating pong ituloy ang ating pag-aaral sa isang paksa na agi ng 1689 London Baptist Confessions of Faith, at mapapansin po natin na ang ating pong confessions ay hindi lamang nagbibigay pansin sa mga theological aspect na dapat naiintindihan natin, kundi sa mga relational aspect ng buhay na dapat na malinaw rin sa bawat isa sa atin. So, itong ating pong 1689 London Baptist Confession comprises many biblical themes, not just about God, Christ, salvation, about the things of the church, about the last things or eschatology, but it also speaks about the things that has something to do with our relationship with one another. And of course, one of the most important relationship, as far as human relationship is concerned, has something to do with marriage. So, yan po yung ating pinag-uusapan noong pang nakaraang linggo. So, sabi ko nga, pwede naman nating pag-usapan itong paksa na ito, isang setting lang. Pero minabuti ko na mas pagtuunan natin bawat paragraph. Kasi ito mayroon lang 4 paragraphs. And pag-usapan natin bawat paragraphs at tingnan natin yung mga leksyon na pwede nating makita. And just like last Sunday, meron akong parang ethical questions na pinasagot sa inyo. Yan din naman ang gagawin din natin mamaya mga kapatid. So, I hope we have still ample time to discuss that. Okay, so dito sa issue ng marriage, ay hinahati natin ang ating mga pinag-uusapan sa tatlo. Una, the pattern of marriage, that is paragraph 1, and then the purpose of marriage, and then the participants for marriage. So, dung nakaraan, tiningnan natin yung pattern ng marriage. Ang sabi sa paragraph 1, ang pag-aasawa daw ay sa isang lalaki at sa isang babae, at hindi matuwid para sa kanino mang lalaki na magkaroon ng higit sa isang asawa, ni para sa kanino mang babae na magkaroon ng higit sa isang asawa sa isang panahon. So medyo kinlarify kagad, no? Ng confessions natin na hindi pwedeng mag-asawa sa isang panahon. So pagka ikaw ay nag-asawa ng higit sa isang panahon, ang tawag dyan ay bigamy or polygamy. Yun din yung ating naging paksa last time. So, when we talk of the pattern of marriage, we have two things that we discuss. The prescription is between man and woman. So, babae at lalaki. Hindi lalaki sa lalaki. Hindi babae sa babae. Hindi lalaki sa hayop. No? At hindi hayop sa babae. So, dapat maging clear yan sapagkat bakit ko nababanggit yan? Nakakatawa ba yan? Hindi. Sapagkat ngayon, marami mang nagpa-practice ng ganyan at mayroong mga gumagawa ng ganyan na minsan yung mga nakakatingin natin ay disgusting na bagay na nakikipagtalik maging sa hayop ay nangyayari at ginagawa sa ating panahon ngayon. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, it is between man and woman. So regardless of your preference, regardless of your feelings, regardless na meron kang same-sex attraction, we know at we recognize na meron yan. Meron talaga yan. At hindi natin pwedeng itanggi na bahagi ng pagiging makasalanan natin. Merong mga sinira sa ating moral fiber. And one of that ay yung pagtingin natin maging sa relationship sa kapwa-tao, that instead of instead of being attracted to an opposite sex, we are being attracted to same sex. And it happens sa marami. At I believe kahit na maging Christian ka, meron pa ring mga nangyayaring ganyan sa ating panahon. May mga na admittedly ay
nag-confess na ganyan at I'm following good authors, no? And yung iba nga nagagamit kong mga commentaries, and they confess that they have same-sex attraction, and yet they believe that it is wrong. They believe that they have to fight it. They believe that they have to resist it, though this is something that they feel. They don't want to give in to that. So, because the Bible is clear that man is for woman and woman is for man. So, and then, the prohibitions is multiple partners or polygamy. Yun ang sinabi doon sa salita ng Diyos. At niresolve natin, mga kapatid, last time, na itong polygamy, it started, actually it is not. It is not all over the scripture. It only started 7th generation after Adam. And the first person who engaged in the so-called polygamy o ang pag-aasawa ng marami ay walang iba kundi si Lamech. Genesis chapter 4 verse 19. At tulad ng sinabi ko, kapag ang isang tao gumagawa ng kasalanan, at nadadagdagan yun no? At nagbubunga pa bang kasalanan. Noong si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, ang sabi niya, merong isang tao na sinaktan siya, in-strike niya, pinatay niya, at pinagmalaki pa niya doon sa kanyang mga asawa. So nakita natin yung kasalanan na isa, nauuwi pa sa kasalanan ng iba. Para bang yung, if you're addicted for something, ano mangyayari? Para lang to supply your addiction, magnanakaw ka. Ngayon, kapag wala ka ng opportunity para makapagnakaw ng mabilis o makapagnakaw ng tawag nito ng effective, pwede kang pumatay, no? Para nang sa ganon, ma-sustain mo yung gusto mo. Ganon ang kasalanan. Ang kasalanan ay nagbubunga ng hindi lang isa, kundi ng higit pa. And not only that, although may mga polygamous practices na nakita tayo sa Old Testament, gusto ko lang sabihin, sa gitna ng isang paganong lipunan na meron ang mga tao noong unang panahon, maging hanggang ngayon, syempre, 13 kaso lamang ang nakatala sa lumang tipan na makikita natin na nag-practice ng polygamy. All recorded polygamous marriages, 13 lamang, and resulted in family misfortune na siyang bahagi ng paghatol ng Diyos sa kanila. So, hindi ito isang bagay na pinalagpas ng Panginoon, no? Kundi ito ay nagbunga ng hindi maganda sa buhay ng mga taong nag-practice ng polygamy. So, polygamy was common and widespread among pagans in the Old Testament, but there were only 13 cases in the Old Testament. Now, of course, may mga cases na masasabi natin, bakit si David, bakit si ganito, bakit si ganyan. So, pinaliwanag ko nung nakaraan sa inyo, may mga ginawa ang mga taong ito hindi under God's direction. They are not being instructed to do that. But we can say, under God's sovereignty, they are allowed, no? Under God's sovereignty, that incident was allowed by the Lord, no? Pwede nating sabihin, as John Murray, in his book about divorce, explained to us, that it is highly necessary to distinguish the tolerance on the one hand and the divine approval and sanction on the other hand. So wag nating titingnan, yung pala naman, bakit si David? Pwede ko bang gawin? Inutusan ba si David na gawin yon? Maaring na pinahintulutan ng Diyos sa mangyari, pero nakita natin anong naging buhay at naging epekto sa buhay ni David na nangyari. Pero sa sovereignty ng Diyos, hindi natin pwedeng, di ba? Hindi natin pwedeng,
saklawan ng utak ng Panginoon sapagat mas matalino siya. Sapagkat mapapansin ninyo, ang sumunod na hari ng Israel, pagkatapos si David, sino? Si Solomon, na anak niya sa pagkakasala. Si Batseba. Di ba? Mamiisip mo, ba? Of all the sons, bakit naman si Solomon na anak pa ni Batseba? Samantalang pwede naman siya doon sa unang naging asawa niya na si, di ba, Michael ba yun? Yung unang naging asawa ni David. Bakit doon? It is because of God's sovereignty. That's all we can, that's the explanations of that. But, ano nangyari kay David doon sa mga ginawa niyang ito? Nagkaroon ba ng magandang epekto sa pamilya niya? Naging peaceful ba yung kanyang family sa pagkakaroon niya ng maraming asawa? Hindi. Nagkaroon siya ng magulong buhay. Mga anak niya nag-away-away. Mga anak niya nagpapaligsahan sa trono. Mga anak niya nagpapatayan. May nirape pa na isang anak niya ng kanyang isa pang anak niya. So makikita natin that this kind of practice is not it's not an happy one because it is from the very beginning hindi 'yon ang kalooban ng Panginoon. Now, punta na tayo sa pangalawang bahagi. Let's look at the purpose of marriage. Ano ba ang layunin ng pag-aasawa? So, makikita natin sa paragraph 2, ito. Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa para sa pagtutulungan ng mag-asawa sa pagpaparami ng sangkatauhan ayon sa kanyang mga kautusan at sa pagsansala ng kahalayan. So, dito makikita natin, niliwanag ng ating confession ang mga mahahalagang layunin ng pag-aasawa. Ang una, pagtutulungan daw, pagpaparami, at pagsansala ng kahalayan. So, before we discuss that in detail, let me just say something by way of introduction, that marriage is a lifelong covenant between one man and woman. Lifelong covenant between one man and woman. So, hindi ito isang bagay na trial and error. Sige, magsubukan muna tayo. Pagka nagkasawaan, ayos na. No? Hanap ng iba. No? O hindi rin ito isang bagay na pagka, tingnan muna natin, no? Kung magbe-blend tayo sa isa't isa. Pag nag-blend, di okay. No? Nakita ko nga, kaninang umaga, bigla lang may lumalabas doon sa aking mga feed. Si Manalo. Nag-propose na sa kanyang long-time partner. Ngayon ko lang din nalaman na, di ba pala alam ko may asawa na ito, yung pala nahiwalay, no? Tapos nagkaroon na naman ng panibagong asawa, pero long-time partner. Tapos sabi ko, mayroon bang, hindi ko kasi alam naman, hindi ko na alam si Jose Manalo, komedyante, no? Hilang alam ko sa kanya, no? So, pero na pala siyang dalawang anak doon sa pangalawang asawa niya na ang tagal-tagal niya. So, after many years na mayroon na silang dalawang anak, siguro naisip na, pwede na tayo magpakasal. Ano yan? Ganun ba ang pag-aasawa? No? So, na-feel natin na, we really like each other. No? Hindi tayo nagkakasawaan. Sige, pakasal na tayo. So, hindi yan. It's a lifelong covenant between one man and woman. So, maganda yung mga games kahapon, no? Di ba, no? Na Jane, ano? Patungkol sa asawa. Meron akong gustong sabihin sa anak, kaya lang biglang lumipad sa utak ko, Di ba? Pagdating sa pag-aasawa, paano mo, kasi ang tanong sa akin ni Deacon Ron, paano nyo ino-nurture yung pag-aasawa ninyo? Paano nyo patatagalin? Alam mo, mahirap din yan, Yung usapin na yan, di ba? Kasi syempre, dumarating yung time na yung dati mong nakikita sa kanya, unti-unti nang hindi. At siguradong pati ikaw, di ba? Halimbawa, dati, slim na slim siya, no? Ngayon naman, medyo nadagdagan na ng timbang, no? Dati, ang kapal ng buhok, no? Ngayon naman,
medyo wala nang hahawiin pa. Sabi, nagbabago ang itsura no? Nagbabago, di ba? Tama ba yon? Nagbabago. Wala tayong Pero, yun yung sinasabi nating, despite ano man ang mangyari sa partner mo, you have a lifelong covenant sa kanya. You will stay and stick. Maaaring may lumalabas na ugali, may lumalabas na hindi mo nakikita dati, di ba? Napaka-sweet. Di ba nung araw, no? Konting talagang pero ngayon parang hindi na ganon. So, but you still stick because that is a lifelong covenant at marriage. And hindi kalooban ng Panginoon na mag-separate. From the very beginning, Matthew 19:5-6, malinaw yan. No? So, divorce is not God's original plan. So, bakit nangyari yung divorce? It is not because of original plan, because God allowed divorce to happen to regulate the sinfulness of man. Para i-regulate niya yung kasalanan ng tao. Kasi ang tao sobra na yung kanyang pagiging masama to the point na parang nilalapastangan niya na yung relationship sa pamamagitan ng paglipat-lipat ng iba't ibang relation. Nagbigay ang Panginoon ng isang batas, no, kay Moses, ang tinatawag na certificate of divorce, because God wants to regulate even the sinfulness of man. But that is not the original plan of God. No? So dapat na maging malinaw yan sa atin. And the relationship is known. Marami kasi, di ba? Itong isang bagay pa na dapat na maging clear yan, na pagdating sa si Adam, nung nakita niya na yung kanyang mapapangasawa, nakita niya na magkaiba sila no? Magkaiba sila ng kasarian, biological male, may biological female. Complementary counterparts are opposites that fit together, but despite that they have different sexes, no? They try to, di ba? They still want to be together. So, kasi madalas hinahanap natin ka-complement natin, pero hirap hanapin yan. No? Yung pagiging complement, yung ka-complementary mo, pero mahalaga na makita natin, we are different, and yet, pwede naman tayong magsama sa awa ng Panginoon. Isa pang bagay na gusto kong bigyan ng diin kung bakit pinapakita yung complementary at pagkakaiba ng lalaki at ng babae. Yung Hebrew word na man ay galing sa Hebrew word na ish. It is derived from the root meaning strength. While the word woman is isha, comes from a root meaning softness. So makikita natin difference talaga ng lalaki at ng babae. Though this highlights the distinction in how God created man and woman, the New Testament emphasizes that your biological gender, the sex God assigned to you before birth, comes with the expectation that you will embrace, not reject His unique design. And this includes distinct roles and responsibility. What's the point? The point is, nung nilikha tayo ng Diyos, babae, lalaki, hindi lang tayo magkaiba ng kasarian, magkaiba tayo ng framework, ng structure ng katawan, at ng structure ng strength and weakness. May natural na lakas ang mga lalaki na wala sa mga babae. Aminin na natin yan. 'Di ba? Kaya, ngayon, nakita niyo ba yung sa Olympic, lumaban sa boxing yung transgender, no, nilabanan niya yung babae, bugbog sarado talaga 'Di ba? Bakit? Kahit na nagpapalit pa siya ng kanyang sexual, 'di ba, ng kanyang genitals, lalaki talaga siya. Kaya kawawa naman yung babae, 'di ba? Bugbog sarado Iba kasi ang lakas ng isang lalaki. Aminin man natin 'yan. O hindi. Yan ay totoo. Na naka-built-in sa katawan natin 'yan. Na may lakas na kakaiba ang mga lalaki sa mga babae, no? Sa paglikha ng Panginoon. At dapat i-embrace natin 'yon, no? Hindi natin, kaya nga maging sa trabaho, makikita natin ang mga lalaki ang nagtatrabaho ng mga mabibigat na trabaho.
Bagamat meron ding ibang alam ako, yung mga, ma- yung mga babaeng gumagawa ng mabibigat na trabaho. Pero ang ibig ko lang sabihin, dapat i-embrace natin yung bagay na yan. Sabi nga ni Russell Moore sa kanyang libro na Gospel and Marriage, mature manhood calls for a man to step up and take responsibility, offering his masculine strength through appropriate and compassionate guidance, provision, and protection. And then mature womanhood requires woman to embrace her role, cultivating a nurturing, life-giving, and cooperative spirit, responding appropriately to her responsibility. So that's how God designed us. No? God's design for a man and woman is purposeful and complementary. We complement our differences. Nagko-complement. Ito yung wala sa'yo, ito yung meron sa kanya, nagko-complement kayo. No? Ito yung malakas ka, itong mahina sa kanya, magko-complement kayo. Hindi yung malakas ka rito, malakas ka rito. Malakas yung babae rito, malakas yung lalaki rito, magbabanggaan kayo. Mag-aaway kayo. So, makikita natin merong complementary. So, yan lang, ginamit ko lang as an introduction to explain to us that marriage is a lifelong relationship. No, hindi ito isang bagay na pagka-ayaw mo na, pwede mo imamigay hindi natin pwedeng gamitin yung marriage na bazaar at saka garage, no? Kaya mag-garage nga tayo, ayoko na nung asawa ko. Ilagay ko dyan sa o kaya naman gawin mong ukay-ukay, no? Doon sa pwede mo yung gawin sa damit, sa sapatos, sa ibang mga gamit, pero hindi sa iyong partner. Ano man ang kanyang kalalagayan at katatayuan sa buhay. Okay, now let's go to the paragraph 2. Unang-una, purpose of marriage is suitable companion. Genesis 2:18 says, "Then the Lord God said, it is not good that man should be alone, and I will make him a helper fit for him. It was therefore a great kindness for God to provide a helper comparable or fit for him." So, dito, unang makikita natin, woman as helper does not convey subordination but complementary. Now, pag sinabing helper o helpmeet, hindi ibig sabihin yan, ang idea kasi ng helper sa atin, iba eh. Yung helper, yung katulong sa bahay, yung mga domestic helper, o kaya yung kumbaga sa construction, ito yung mga piyon, no? Ikaw yung mason, siya yung piyon, di ba? O kaya yung mga hindi skilled worker, no? So habang nagtatrabaho ka, taga-abot lang ng mga gamit sa iyo, ikaw yung gumagawa. Hindi ganoon. No? Kasi yung gamit ng salitang helper diyan sa wikang Hebreo, na ginamit diyan ay ezer. Ezer. Yung salitang ezer, 2 beses ginamit yan sa babae. No? Pero alam niyo ba na sa lumang tipan, yung salitang ezer, 21 times ginamit yan sa Diyos. Na ang Diyos daw ay ezer. So, nung ginamit yung salitang helper, walang idea ng subordination or inferiority. No, yung inferior siya. It only shows na yung babae ay ibinigay para punan ang kakulangan ng isang lalaki. Okay? So, si Philip Payne, sa kanyang librong Man and Woman, One in Christ, sinabi niya, the noun used here, ezer, throughout the Old Testament does not suggest helper as in servant, but help, savior, rescuer, protector, as God is our help. So parang mamaya yata, awitin natin yung kantang, Our God, our help in ages. Tama ba? Awitin natin mamaya sa morning service. So, ang ginamit na salita doon, ezer. God is our helper. So when the Bible used the word helper for wife, hindi servant ang ibig sabihin, hindi inferior, hindi utusan, no? Kundi siya ay magsusustain sa iyo sa mga bagay na hindi mo kayang gawin at kulang sa iyo. So yun ang maliwanag na dapat na maging malino, na dapat na intindihin natin. Pangalawa, suitability of woman
as man's companion was recognized and celebrated by Adam himself. So Adam himself celebrated. Nung makita niya yung ibinigay ng Diyos sa kanya, na nanggaling sa kanyang tadyang, anong sinabi niya sa Genesis 2:23? Then the man said, "This is, at last, is bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Anong punto doon? Si Adam mismo nag-celebrate siya. Sinelebrate niya yung katotohanan na yung ibinigay ng Diyos sa kanya ay yung fit sa kanya. Bakit? Sapagkat, bagamat, noong nilikha ng Diyos si Adan, nandyan na yung mga hayop, no, kompleto na, siguro lahat ng klase ng poodle, meron siya, lahat ng klase ng mga aso, meron siya, lahat ng klase na, siya pa nga nagbigay ng pangalan doon sa mga hayop na yan, na nasa paligid niya, at pero sabi, no, di ba, yung katulad sinasabi na iba, ba't ba ako mag-aanak? Meron naman akong mga aso. No? Diba? Na sinasabi ko mga kapatid, nga tulad ng iba yung hindi nagkakaanak dahil hindi pa sila binibigyan ng anak. Pero yung ayaw mag-anak dahil marami naman silang aso at may aso naman, sa akin malaking problema yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kung yan ang kalooban ng Diyos, hindi na binigyan ng partner si Adan. Total, ang dami ng mga hayop no? Na paligid niya, ang dami niyang mga, di ba, na maging kakampani sa buhay. Pero nung ibinigay ng Diyos ang babae, anong sinabi niya? Alam niyo yung ginamit daw sa Hebrew, ang sabi ng isa sa mga nabasa kong commentary, parang wow, parang napaganon daw si Adam. This is, at last, yung salitang at last, ay ang katumbas daw noon sa expression natin ay wow. No? The bone of my bones and the flesh of my flesh, and she shall be called woman. So he realized that he had been given a special gift from God. And then, the marital relationship is inherently designed to embody mutual benefit and reciprocity. Genesis 2:24, and then Ephesians 5:28-29. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Note those words. Hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Yung phrase na yan suggests what? Shared life, in which all that is in the husbands is also the wife, and which he is to love and to treat as he would himself. So lahat ng nasa lalaki ay para sa babae, at lahat ng nasa babae ay para sa lalaki. That is one flesh. That is holding fast to your partner. No? Ephesians 5:28-29, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes, just as Christ does the church. So, when you love your wife, you love your body. You love your own self. Diba? Meron bang tao, sabi ni Pablo, na nagagalit siya o naiinis siya sa kanyang sarili, sinasaktan niya? Pag may tao nakakita ka sinasaktan ng sarili, may diferensya sa utak yon, no? Diba? Kung sinasaktan mo yung sarili mo, inuumpog mo yung ulo mo sa pader, at kumukuha ka ng matatalas na bagay para sugat-sugatan ng sarili mo, something is wrong with your mind. You have a psychological problem. Because naturally and normally, you protect yourself. Protect your own body. You protect, kung ano yan, ba ayaw mong nasasaktan ka. No? Ayaw mo, kaya nga hanggat maaari, yung itsura mo, ay inaayos mo sa di ba, mapapansin ko yung mga babae. Alam mo, ako nga minsan, naisip ko lang, bakit kaya iba talaga yung mga babae, no? Pag nakikita ko yung misis ko Kasi ako, ayos ako ng katawan ko pag lalabas ako ng bahay. Di ba, lalabas ka ng bahay, siyempre, ayusin mo. Wala na nga ang buhok, nagaganon pa ako. Tapos tututbrush. Di ba, nag-ayos ka di ba? Papabango. Pero yung asawa ko, hindi mo lalabas ng bahay. Paling ayos ng di ba? Tutulog na lang, mag-aayos pa. Ibang-iba talaga. Ano?
Ewan ko lang kung pare-pareho yung mga iba rito. No? Pero napapansin ko, di naman lalabas ng bahay. Ayos ng ano, ganyan, ganun. No? Diba? Ngayon, gusto ko lang sabihin, kung sinasaktan natin ang ating partner, sinasaktan natin ang sarili natin. Diba? Yun lang naman. As simple as that. So, because you're one flesh, pag naging isa na kayo, yung sakit niya, sakit mo. No? Yung kagalakan niya, kagalakan mo. Pag masaya siya, masaya ka. A happy wife is a happy life. Tama ba yun? Oo. Totoo naman yun, ba? Oo. Ngayon kung pag nalulungkot siya, ang saya-saya mo, something is wrong sa buhay ninyo. So, yun ang isang bagay na dapat din nating tandaan. And in Paul's statement about marriage and singleness, he emphasized the norms for both husbands and wife. Ano yung norms? Ito yung norms. Sabi niya, I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the things of the Lord, how to please the Lord. But the married man is anxious about worldly things, how to please his wife. And his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be holy in body and spirit. But the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband. Sakita nyo, pagka daw may asawa ka, ano yung anxious ka, hindi lang para sa Panginoon, paano mo luluwalatin ng Panginoon, kundi paano mo ipiplease yung partner mo. Kaya nga, kung single ka, sabi ni Pablo, katulad ko, ang iisipin mo lang, i-please ang Panginoon. Ba yun? So, pinapakita ni Pablo, parehong bentahe yung pagiging single at ang pagiging may asawa. Hindi sinasabi ni Pablo, oy, pag may asawa ka, lamang na lamang ka sa mga taong single. At kung ikaw single, lamang na lamang ka sa mga may asawa. Hindi sinabi ni Pablo. Ngayon, kung wala kang asawa, you are free. No? From being anxious sa mga bagay ng worldly things. At yung isa sa mga worldly things na ginagamit niya rito, to please your partner. Worldly things pala yon, earthly. No, worldly pala kayo eh. Ang ibig sabihin ni Paul, pag sinabing worldly things, ang ibig niyang sabihin, temporary yun. No, yung relationship mo kasi sa asawa mo, temporary yan eh. Kaya, ipiplease mo siya while you are alive and while he or she is alive. That's things of this world. Kasi yung things na hindi worldly things, eternal yun. Na kung ikaw walang asawa, wala kang isipin kundi si Lord lang. Now, kaya, kung wala kayong asawa, single kayo ngayon, praise the Lord. Amen. Tama? At kung may asawa kayo, praise the Lord and amen. Pero, hindi ko sinasabi na manatili kayong ganyan kung bibigyan kayo ng opportunity. Kung kayo bibigyan ng opportunity na magkaroon ng partner, why not? Amen. Again. Huh? So, bakit? Kasi sinasabi sa atin ni Pablo, pareho naman yang maganda. Huwag kayong makinig, mga single na narito, sa sinasabi ng mga tao sa mundo. Ano ka ba naman? Sayang na sayang ka. Hanggang ngayon, wala ka pang asawa. Ganda mo pa naman. Huwag kayong makinig sa kanila. Makamundong utak yan. Hindi ka sayang kung ikaw Christian. No? Pogi mo pa naman. Hanggang ngayon, single ka pa rin. Sayang lahi mo. Makamundo yan. Kung Christian ka, hindi ka lugi. Sapagkat lahat ng gagawin mo na napiplease ang Panginoon ay in-honor ng Diyos. Okay? Pero nandun tayo sa suitable companionship. Pag may asawa ka, ang talagang isa sa mga trabaho mo to please yung partner mo. So, bahagi yun. Ipiplease mo siya lagi, no?
Bibigyan mo siya ng mga bagay na magbibigay lugod sa kanya. So, bahagi yun sa buhay natin bilang mag-asawa. Okay? Of course, hindi naman ibig sabihin, hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagka-conflict. No. Ngayon, another thing, hanggang piliting, anak ko, hindi ata tayo makakapag-discuss. First, secondly, is rightful protection. Genesis 1:28, and God blessed them, and God said, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. So it is, marriage is what? A rightful procreation. It is a place for rightful procreation. Pag sinabing procreation, pagkakaroon ng mga supling o anak. No? So, yung marriage fulfills the creation mandate of procreation as ordained by God for the continuation of humanity. So, nung nilikha ng Diyos si Adan at nagkaroon siya ng partner na si Eva sa konteksto ng original creation at sa narrative ng original creation, anong sinabi? No? In addition to the prohibition na huwag silang kakain ng bunga ng pagkaalam at ng mabuti at masama, anong sinabi sa kanila? They were instructed to be fruitful and multiply and fill the earth and gently subdue and cultivate it. Now, so, nung sinabi ng Diyos na be fruitful and multiply, it wasn't just about populating the earth. It's about filling it with people who bear His image. Okay? Nung sinabi ng Panginoon, ulitin ko, sa context ni Adan at saka ni Eva, nung sinabi niya, be fruitful and multiply, magpakarami kayo, hindi lang ito i-populate nyo ang mundo, padamihin nyo, lagyan nyo ng maraming tao, kundi ang context niyan ay pagkatapos ng sabihin ng Biblia na God created man in His own image. And then when God created man in His own image, isa sa mga bahagi ng kanyang pagiging imahen ay maging i-bear niya yung image niya yan, punuin niya yung mundo ng mga tao na nagdadala ng kanyang imahe, ng kanyang wangis. At sa pamamagitan nun, maipapakita ito sa pamamagitan ng pag-subdue at sabi pagkakaroon ng dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and every living thing that moves on the earth. So yun ang trabaho nila. Ang tawag dyan ay creation mandate. Padamihin ang mga taong magdadala ng imahe ng Diyos. Padamihin ang mga taong magdadala ng wangis ng Diyos. Punuin ang kanyang mundo ng mga taong ganito. Pagandahin at dalhin ang ganda ng Eden sa buong sanglilikha ng Diyos. Ngunit ang tao ay nahulog sa kasalanan. Of course, nang mahulog ang tao sa kasalanan, ang tungkuling ito ay naging isang challenge, naging isang difficult, particularly in the areas of subduing and having dominion over the creatures. Di ba? Di ba sabi, magkakaroon ka ng dominion over the creatures. Ngayon, hindi eh. Ngayon, takot na nga tayo sa mga creature eh. No? Nandun kami kahapon sa farm nila Kuya Ariel. May mga nagpupunta doon sa baba, no? Sasabi, ingat kayo ha, may mga ahas dyan. Sabi na, bakit? Takot na ngayon tayo sa ahas. Takot na tayo sa ganito. Naintindihan niyo ba yun? Imbis na magkaroon tayo ng dominion. Sino sa inyo rito ang hindi takot sa leon? Takot sa ahas. Yung iba, takot na nga rin tayo sa aso. Yung alimbawa, yung mga leon ngayon, napapaamo nga ng tao. Pero bago mapaamo ng tao, anong ginagawa? Tinitrain muna. Hindi mo mapapaamo basta-basta yan. No? Usually, yung mga napapaamong leon, yung mga bata pa lamang na leon, nandun na sa bahay nila, inaalagaan nila, kinikilala sila, naaamoy sila. Pero yung halimbawa malaki na yan, pagkatapos biglang, no? Pakilala ka sa kanya, sige, pakilala ka, kundi lamunin ganyan, di ba? Anong ibig ko lang sabihin? Wala na tayong
kapangyarihan, no? Nawala, naging mahirap na sa atin yung tungkulin yan because of sin. Whereas, on the context, the first thing when God when God gave this mandate, the creation mandate of multiplying the populations of the earth, wala pa yung ganun. So, naging challenge ito sa atin because of sin. But first of all, gusto kong sabihin, ulit-ulitin lang, when God said, be fruitful and multiply, it is not just to populate the earth, it is about populating the earth by bearing God's image. Okay? And therefore, nasira na ba ito? Hindi. Actually, sa New Testament, yung creation mandate na yun, naging Great Commission. How can we populate the earth ng mga taong nagbe-bear ng image ng Panginoon? Great Commission. Preach the gospel to the world. Sapagkat sa mga mananampalataya, lamang unti-unting ibinabalik ng Diyos ang kanyang image. Yung nasirang image ay unti-unting inaayos at pinifix ng Panginoon para siya maging kamukha ni Jesus Christ sa buhay niya dito sa mundo hanggang sa siya ay makarating doon sa lupang bagong langit at bagong lupa. So the final and ultimate reiteration of this mandate is the Great Commission which Jesus gave to His disciple before His ascension. Okay? And then, marriage highlights the responsibility to bear godly offspring, which is fulfilled through training and nurturing them in the Lord. Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. So, the point is that this training in the normal order of providence is what? To take place in a home where there is a mother and father committed to one another in marriage. No? And to the greater good of their children, especially with having true knowledge and faith in Christ Jesus. Kaya nga, 'di ba, inuutusan tayo dapat ang mga pangasawa natin, kauri natin sa pananampalataya para yung mga magiging anak natin ay matitrain natin, natanggapin at panampalatayanan din yung Panginoon na pinanampalatayanan natin. Tinitrain natin sila. That is how, what? To produce godly offspring. Because godly offspring normally happens in the Christian family. Now, hindi natin sinasabi hindi nangyayari yan sa iba. Merong tinatawag ang Panginoon ang mga tao na hindi sila Christian, ang mga parents sila hindi Christian, nagiging mananampalataya sila. Nangyayari yan sa maraming pagkakataon. But, in a very normal way, di ba, nakakilala tayo sa Panginoon dahil mga magulang natin nagturo sa atin ang ng Diyos. Dahil ang mga magulang natin, pinalaki tayo sa church na itinuturo ang salita ng Diyos. O tinuruan tayo sa ating mga bahay. Kaya it is a blessing to have parents na magkaroon na mga mananampalataya. And then, last but not the least, purity and protection. Sabi sa purpose of marriage, ulitin natin yung sinabi doon sa confessions natin, paragraph 2. Anong sabi? Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa para sa pagtutulungan ng mag-asawa, sa pagpaparami ng sangkatauhan ayon sa kanyang kautusan, pagsansala ng kahalayan. So ito ay ibinigay din ang pag-aasawa for the pure protection of our purity. So marriage is the legitimate and God-ordained context for fulfilling sexual desire. 1 Corinthians 7, verses 2 to 3, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. The best way to avoid temptation is to have your partner. No? Now, the Lord bless people, mga singles, to be, magkaroon sila ng strength, no, to fight this kind of temptation, bagamat meron yung temptation na yan lagi, but
sabi ng Panginoon, one of the ways to fight this temptation is to have a partner. Marriage is the legitimate and God-ordained context for fulfilling sexual desire. And then, marriage is the place where the true delight in intimacy is to be found. We can find that description in pleasure and delight in the intimacy of marriage in Proverbs 5. Makita nyo yung mga description doon ng relationship ng babae at ng lalaki, kung paano nila i-enjoy yung kanilang pagsasama, yung kanilang intimacy, yung kanilang sexual intimacy sa bawat isa. Nandoon yun, mababasa natin sa Songs of Solomon. And surely, for this facet of marriage to be preventative of uncleanness. Now, we have no time, but the ethical discussion that I want to discuss is this. Sana, does birth control violate the purpose of marriage, which is to reproduce? Contraceptive, birth control, magbabiolate ba yun ang purpose ng marriage? Sapagkat sabi, be fruitful and multiply. Ngayon, wag na muna nating sagutin. Baka yung ibang tanong na lang muna ang sagutin natin. Discuss natin ito sa susunod kasi nakita ko sa oras ay 10:16 na. So meron kayong mga 1 or 2 question not related to this ethical question. Anybody? Go ahead. Anong tanong mo, Jonah? Sige. Dali. Sige, ayan, sige. Nita. Yung word ng woman, ano? Di ba pinakita ko na kanina sa inyo? Yung sabi doon, yung unang-una, yung salitang woman, ang nagbansag nun, ang nag-originate yung kay Adan. Di ba nung sinabi niya, na nakita niya si Eva, sabi niya, this is the flesh of my flesh, the bone of my bone, the flesh of my flesh, and she shall be called woman because she was taken from a man. So, galing yung kay Adam. Ngayon, yung salitang woman, as I said last time, kanina lang sa aking introduction, yung woman is from the Hebrew word isha, na doon natin ginamit yung salita, yun ang root word ng softness. While the word man is ish, where we derive the term strength. So yun. Yun lang paliwanag ko. Bakit? Ano ba ang gusto mong malaman pa? Ha? Ba't hindi go girl? Ikaw naman. Huwag na nating questionin yun ang alam mo, ang unang salita, yun ang tama. No? Kung papaanong ang unang, di ba, minsan magugulat tayo. Bakit ganito ang banggit ng salita? Di ba? Kasi yung unang bumasa niyan, yun ang pinanggalingan nun. Di ba, katulad ng binabanggit ko lagi dito sa inyo. Halimbawa, pumunta na kayo sa Los Baños. Ang susunod na lugar sa Los Baños ay, Bae. Tama? Bae. Pero basahin mo kung anong spelling ng bae. B-A-Y. Dapat ang basa doon, bay or bay. Pero, pag sinabi mo sa driver, baba mo nga okay, bay. Sasabihin ng driver, ha? Saan ka pupunta? Pag sinabi mo bae, alam nila, bakit? Nasa mo bay, sa bay, yun ang tamang basa. Pero dahil ang unang bumanggit ng salitang yan ay, sinabi niya bae, yun ang tama. Yung ginamit, woman eh. Hindi girl. O, di yun ang tama. Huwag na natin baguhin pa yan. Yes. Modern feminist. Ang natin modern feminist yun, naglalaman po nila equality in men. Pagdating natin corporate positions,
sa government position, position of power, position of body. Nakita ko sa atin na sila, nandiyan sila ng video, pero tama po ba? Sa Christian woman, part of the model should be daily para ayos lang sa bibigyan namin. Gusto ko lang sabihin na malinaw lang naman sa atin sa Bible pagdating doon sa pagpapasakop sa leadership, ay malinaw lang naman na nakikita natin sa Bible pagdating sa leadership ng lalaki at ng hindi ng babae ay sa family at saka sa church. Yan lang malinaw sa akin. No? Pagdating sa family, malinaw na the leader must be man. Tama? Pagdating sa church, the leader must be man. Walang pastora. No? Kahit na mas magaling magsalita yung asawa mo kaysa sa'yo, wala pa rin. Na we have to admit, maraming magagaling magsalita na babae kasi sa lalaki. Pero wala pa rin pastora. Hindi pa rin sila pwedeng manguna sa church. Pagdating sa labas ng dalawang institusyon na ito, wala tayong makikita na ipinagbabawal na magkaroon ng leadership. So, I believe kung may leadership sa mga offices natin, sa government o sa mga iba pang mga sektor ng ating lipunan na babae, ito ay hindi natin nakikitang mali. Although meron kang preference o may good judgment ka, kung ikaw bilang isang tao na tumitingin sa personalidad, kung gusto mo na maging leader mo ay isang babae o lalaki. Pero ang punto ko pa rin, pagdating dyan, wala tayong malinaw na tinuturo ang Biblia. So kung ipaglalaban ng isang tao yung equality ng pagiging babae at ng lalaki sa kanilang opisina o sa kanilang salipunan, ako naman ay wala naman ako nakikitang mali. Pero wag lang nilang panghimasukan ang pagdating ang equality pagdating sa loob ng tahanan at maging sa loob ng iglesia. 'Yon ay hindi na tama para sa akin. Meron pa po? Awanan. Sige, mag-break muna tayo.